So hello guys, kamusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-charge ng mas mabilis sa inyong Android devices. Pero bago ang lahat, gusto ko may tawag na rin ako sa inyo. Gusto ko sana itawag sa inyo is mga kaboom. So hello mga kaboom, pero comment down below kung may maisa-suggest kayo na mas maganda bukod sa mga kaboom. So simulan na natin yung video na to. Boom. 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 Calling out Mayday. So kilala nyo naman ako guys, so hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga applications na nakikita sa Google Play Store kung paano mag-charge ng mabilis. Kasi actually, yung mga applications sa Google Play Store na nada-download kung paano daw mabilis mag-charge, usually mga hindi naman totoo kasi gumagamit lang din siya ng RAM. So ang mangyayari, pag gumagamit lang din ng RAM, imbis na bumilis mag-charge yung phone ninyo, anong nangyayari? Lalong tumatagal mag-charge. Pero lately kasi may isang application na ginagamit ako dito sa Play Store na nagulat ako, bumilis talaga mag-charge yung device ko. Yun ipapakita ko sa inyo. So ito yun guys, yung Fast Charging Pro Speed Up. So makikita nyo siya sa Google Play Store pag sinearch nyo yung fast charging. Na lagi ko sinasabi, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga gantong klaseng application. Pero ito kasi guys, yung Fast Charging Pro, sobrang iba yung naging effect nung ginamit ko siya 3 days ago. So nakita nyo naman guys, 4 days ago, nag-upload ako ng poll sa community natin and ang pinakamadaming vote is yung battery tricks, 'di ba? So ang ginawa ko talaga guys, sinubukan ko talaga na maghanap ng pinakamagandang application sa Google Play Store na gagana. 'Di ba? So hindi lang basta-basta na biglaan lang to na kagabi ko lang tinry, 'di ba? Actually, 3 days ko na siyang ginagamit guys. Tapos tinitingnan ko talaga kung effective kasi ayoko naman ng basta-basta na lang tayong mag-upload ng kung anong application. So gusto ko yung sinusubukan ko talaga. So 3 days ago guys, sinubukan ko yung Fast Charging Pro and up until now nakikita ko talaga guys, sobrang ganda ng effect niya. And at the same time guys, isa pa sa patunay na maganda yung application na to is kung titingnan ninyo guys, meron siyang 10 million plus na download. So sobrang dami na nun. Pero at the same time, meron na siyang 4.6 stars. So dun pa lang makikita nyo na maganda yung application. Kasi hindi naman yun naabot ng 4.6 stars ng pangit yung application. Tapos hindi naman siya aabot ng 10 million downloads kung pangit yung application. So bago nga pala natin ituloy yung video, isingit ko lang to guys ng mabilis. So meron nga pala akong bagong channel, yung Inspector Waka. Sa mga nagtatanong siguro bakit Waka, yun yung pangalan ng aso namin. So currently meron na tayong 712 subscribers. So maraming salamat sa inyo. So itong Inspector Waka, ito yung magiging gaming channel natin. Pero naisip ko, imbis na puro League of Legends content, ang gagawin natin dito, mag-upload ako ng kung ano-ano mga games. So yung mga top 10 games, yung mga top 10 offline game, top 10 online games, at the same time kung ano-ano pa. Sa mga nagtatanong din kung paano mag-install ng mga games sa kanilang PPSPP at sa kung ano-ano mga emulators, dito ko rin yung i-upload sa Inspector Waka. So hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. So ang gawin nyo guys, install nyo lang yan, yung Fast Charging Pro. Then i-explain ko sa inyo guys kung bakit gumagana yung Fast Charging Pro compared sa ibang fast charging applications na ginamit ko. So ito siya guys, sinaksa ko na yung phone ko para at least makita ninyo kung ano yung nagiging effect ng Fast Charging Pro. So pag in-open nyo yan guys, may makikita kayo dito yung remaining time at start button. So pag kinlik nyo guys yung start button, try natin. May makikita kayo dito guys ng mga ganito. Detect brightness, detect GPS, detect system sync, detect overheat, at kung ano-ano pa. And makikita nyo dito guys, charging current is too low. Kasi currently yung gamit ko na charger, so medyo luma na, 'di ba? So matagal na to. Ito yung kasama na charger talaga nung binili ko yung Realme 5. And normally pag ito yung gamit ko talaga guys, sobrang tagal. Umaabot ako minsan mga 3 hours pag china-charge ko to nang wala yung application na to before. So pag-usapan natin guys, bakit maganda yung Charging Pro o yung Fast Charging Pro? Simply because hindi siya kumakain ng RAM. Ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng instructions sa'yo kung paano natin mapapabilis yung pag-charge ng phone mo. Na ang ginagawa niya, binibigyan ka niya ng magandang settings sa phone mo para bumilis mag-charge. Like for example, ito. Nade-detect niya na hindi naka-turn on yung auto brightness ko. So anong nangyayari guys kasi pag hindi naka-turn on yung auto brightness ng isang device, tumatagal siya mag-charge. At the same time ito, pag gumagana yung location natin, kumukuha din siya ng RAM, bumabawas sa battery, so nade-detect niya yun. So kailangan din ayusin yan. Nade-detect din niya yung nag-overheat, nade-detect din niya yung kung ano-ano pa. Na ang ibig ko sabihin nun, binibigyan ka niya ng settings na sinasabi sa'yo na kailangan mong ayusin yung mga to para bumilis mag-charge yung phone mo. So ibig sabihin, hindi lang siya parang basta applications na katulad ng iba na ang nakalagay, click here, tapos pag kinlik mo daw yung button na yun, bibilis na mag-charge yung phone mo. Yung mga ganong klaseng application, mga hindi totoo yun, mga scam yung ganon. Pero yung application na to guys, kaya siya maganda, sabi ko nga, kasi binibigyan ka niya ng settings para ayusin. So try natin. So yun guys, makikita nyo, kanina bad to, pero from bad, naging general na. Pero at the same time guys, ito yung maganda dyan, nade-detect niya pag yung charger na gamit mo is pangit na. So ang ginawa ko guys, pinalitan ko yung charger na gamit ko. Ang ginamit ko na charger yung pinaglumaan ko, yung sira-sira na talaga. And makikita nyo guys, nade-detect din niya na yung charger o yung cable is may damage na.
So, indication to guys na nakaka-detect talaga siya ng current na pumapasok sa device mo. So, pag ganyan yung lumabas, isa lang ibig sabihin yan. Kailangan palitan mo na yung cable mo. So, binalik ko na yung cable ko guys. Nakikita nyo, bumalik na siya ulit sa general. Pero ito naman yung nangyayari pag ang gamit ko yung luma na cable. So ayun lang guys, hopefully nakatulong sa inyo yung video na to. So madami kayong functions na magagawa dito sa Fast Charger Pro na app. Pero I suggest para sa akin, ito na lang yung gamitin nyo, yung for settings na lang, huwag nyo nang gamitin yung mga booster niya kasi kakain pa siya ng RAM. So hopefully guys nakatulong to sa inyo. Don't forget to share to sa mga friends nyo na medyo nababagalan mag-charge kagaya sa akin, umaabot ng 3 hours. Pero nung ginamit ko to guys, hindi na siya umaabot ng 3 hours. Siguro mga 2 hours and 30 minutes na lang. Kahit paano nabawasan ng 30 minutes, mahalaga pa rin yun. Diba? So, pwede mo rin namang hindi i-share sa mga kaibigan mo para at least mamuti na yung mata nila, kakaantay mag-charge ng device nila. So, ayun lang guys. Ingat kayo palagi at maraming salamat.